Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao at sa lahat po ng mga nakatutok na sa DWWW 774, ganoon din sa 107.9 DWHT-FM sa Dagupan City. Mga nakikinig po sa mobile app, ganoon din po ang mga nanonood sa Facebook Live at sa YouTube. Araw po na Martes, November 12, 2024, narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating headlines, big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo na ho ngayong araw. Mga private contractors na may kontrata sa pamalaan, inuobliga na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tumulong sa pagtugon sa kalamidad. Halos 200 katao stranded sa walong pantalan sa bansa dahil sa epekto ng bagyong Nika. KOJC founder Apollo Quiboloy, bantay sarado ng pulisya sa Philippine Heart Center, makarang isugo dahil sa paninikip ng dibdib. At batas na magpapalakas ng pamumuhunan sa bansa nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itinaas sa 7.5 million pesos kada barangay ang pondo para sa Barangay Development Program ng NTF-ELCAC. Sa Metro News naman, Department of Agriculture nag-inspeksyon sa presyuan ng bigas sa ilang palengke sa Quezon City. Official news, red alert status nakataas na sa Aurora, bunsod ng bagyong Nika. Sa international news naman, punong ministro ng Haiti papalitan sa pwesto dahil sa lumalalang krisis sa seguridad sa kanilang bansa. Sa ating sports alert, Lasal Green Archers player Kevin Kiambawa nagpaliwanag sa kanyang paglalaro sa Ligang Labas sa kalagitnaan ng UAAP Season 87. At sa showbiz balita, ay de las Alas, kinumpirma na ho ang paghihiwalay nila ng asawang si Gerald Sibayan. Sa ating balitang kakaiba, isang lalaki sa Greece na aresto dahil sa pag-amoy sa sapatos ng kanyang mga kapitbahay. 13 minuto bago mag-alas 7 po ng umaga. Kami po yung mga tagapagbalita, Joel Gorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Epektibo na ho ngayong araw ang big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso po ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na tumaas ng 2 pesos and 10 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 1 peso and 50 centavos naman ang aumento sa kada litro ng gasolina. Nadagdagan din ng 1 peso and 20 centavos ang presyo ng kada litro ng kerosene. Ayon po sa Department of Energy, ang malaking oil price hike ay bunsod ng epekto ng Hurricane Rafael sa Amerika na nagpahina sa output ng reyon at delay sa pagdadagdag ng produksyon ng langis ng mga kasapi ng OPEC+. 774 Balita Ngayon. Bukod sa mga ahensya ng pamalaan, inoobliga na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang private contractors na may kontrata sa pamalaan na tumulong sa pagtugon sa kalamidad. Ayon kay PCO Acting Secretary Cesar Chavez, ipinagutos ng Pangulo ang pre-positioning ng kanilang mga makinarya at mga truck sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Sinabi ni Chavez na inihayag ito ng Pangulo sa gitna ng inaasahang pagpasok pa sa bansa ng 3 bagyo. Partikular na tinukoy ng Pangulo ang mga private contractors ng Department of Transportation at Department of Public Works and Highways. Maliwanag sa Pangulo ang kanyang instruction at inuulit niya ito sa mga government agencies na ang bago ngayon, yung mga private contractors, yung mga trucks nila, yung mga makinarya nila, yung mga private contractors na may kontrata sa gobyerno, DOTR, DPWH, dapat naka-preposition na. Nauna nang sinabi ng Pangulo na hindi kakayanin ng iisang ahensya lamang na tugunan ang mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyong dumaan sa bansa, kaya kailangan na rin ng whole of nation approach. 774 Balita Ngayon. Aabot po sa halos 200 katao ang na-stranded sa walong pantalan sa bansa dahil sa bagyong Nika.
Base sa monitoring ng Philippine Coast Guard sa Bicol Region, nasa 112 ang mga pasahero, truck drivers, cargo helpers sa 3 rolling cargos ang stranded sa may Pasakaw Port at Calaguas Island. Sa Southern Tagalog naman ay talang 84 na pasahero, drivers at cargo helpers na na-stranded sa Real Port, Pantalan ng San Andres, Atimonan, Calapan Port, Muelle Port at Balanacan Port. Nasa 15 rolling cargos, 4 na vessels naman at 4 na motor bangkas ang na-stranded din. 774 Balita Ngayon. Aabot na sa mahigit 277.75 million pesos ang inisyal na pinsala ng bagyong Marce sa sektor ng agrikultura. Ayon sa Department of Agriculture, nasa halos 10,000 magsasaka ang naapektuhan ng bagyo. Umabot naman sa mahigit 15,000 na hektarya ng mga sakahan ang naapektuhan na nagdulot ng pagkasira ng kabuang 796 metriko tonelada ng mga agri-products. Inihayag pa ng DA na ang rice industry ang nagtamo ng pinakamalaking pinsala tulad na nangyari sa mga nakalipas na bagyo. 774 Balita Ngayon. 10 minuto na lamang po bago mag-alas 7 ng umaga, restricted pa rin ho ang galaw ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy sa Philippine Heart Center. Ito ay makaraang isugod si Quiboloy sa Philippine Heart Center noong Biyernes dahil sa paninikip ng dibdib at irregular heartbeat. Ayon kay Philippine National Police PIO Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, nasa isang lugar na kwarto si Quiboloy at bantay sarado ng pulisya. Mahigpit din nilang minomonitor ang medical exam ng pastor kung saan ilang sa mga ito ay natapos na at hinihintay na lamang ang resulta. Limitado lang din anya ang maaaring dumalaw kay Quiboloy kung saan ang sinumang bibisita ay kinakailangang dumaan sa legal process at kumuha ng permisyo mula sa korte. Yes po, meron po tayong security. From the time he was taken out of the custodial center until they arrived po sa Philippine Heart Center and until today as we speak po, ay heavily guarded po yung kanyang, ang kanyang room po. Remember, he is a detainee po. So, restricted po, at least limited po yung mga rights na po pwede niyang i-avail po. And remember, that is a hospital po. Kaya hindi po pwedeng lahat ay po pwede pong dumalaw po doon. Siya po si PNP PIO Chief Police Brigadier General Jean Fajardo. 774 Balita Ngayon. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang Create More o Create to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy Bill o RA 12066. Inamyandahan ng batasang National Internal Revenue Code na magpapahusay pa sa tax incentive policy at magpapalakas ng pamumuhunan sa Pilipinas. Sa ilalim nito ay pinalawig ang tax incentive sa dagdag pang 10 taon o mula sa dating 17 taon patungo sa 27 taon. Habang bumaba rin ang corporate income tax ng registered business enterprises sa 20% mula 25%. Dodoblehin rin ang deduction sa gasto sa kuryente na magiging kabawasan sa gastusin ng manufacturing sector. Ayon kay Pangulo Marcos, ang batas na ito ay patunay na bukas ang Pilipinas sa negosyo para sa mas malakas at inclusive na paglago ng ekonomiya. Magiging institutionalized na rin ang adoption ng flexible work arrangements bilang business mode sa mga registered business enterprise na nag-ooperate sa loob ng economic zones at free ports nang hindi naapektuhan ang kanilang tax exempted. 774 Balita Ngayon. May iba pa naglalagab live na balita sa kabila po ng mga panawagang buwagin ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ipinagutos po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdaragdag sa pondo ng Barangay Development Program o BDP nito kung saan gagawin ng 7.5 million pesos ang pondo kada barangay sa darating na 2025 mula sa dating 2.5 million pesos. Bababatid ng DBP ay ang flagship project ng NTF-ELCAC na layong matukoy ang ugat ng insurgency sa pamamagitan po ng pagbibigay ng socio-economic development program sa mga barangay na may tuturing ng malaya mula sa impluwensya ng mga rebelde. Ayon po kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, ipinagutos po ng Pangulo sa Department of Budget and Management ang paglalaan ng karagdagang 5 million pesos kada barangay o kabuuang 4.32 billion pesos mula po sa unprogrammed funds ng National Treasury para sa implementasyon ng BDP. Batay sa datos ng NTF-ELCAC, mahigit 4,000 sa mahigit 6,000 BDP projects ang nakompleto na ng task force mula ng ikasa ito noong 2018. 774 Balita Ngayon.
Binatawan ng contempt at pinapaaresto ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang 4 na opisyal ng Office of the Vice President. Kasunod ito ng muli nilang hindi pagdalo sa pagdinig ng komite ukol sa questionableng paggasto sa pondo ng OBP at ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga pinatawan ng contempt at pinapaaresto ng House Blue Ribbon Committee ay sina Attorney Lemuel Ortonio, Assistant Chief of Staff at Chairperson of the Bids and Awards ng OBP, Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng OBP, Attorney Sunshine Chari Fajarda, dating Assistant Secretary ng DepEd, at Edward Fajarda, dating Special Disbursing Officer ng DepEd na ngayon ay nasa OBP na. Pinadalhan naman ng panibagong sabina si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff DBP Sara, na ngayon ay nasa ibang bansa at nag-aalaga umano ng tiyahing may sakit. 774 Balita Ngayon. Nananatiling committed po ang Armed Forces of the Philippines sa pagdidepensa sa soberanya, karapatan at integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Ito po ang inihayag ng AFP kasunod ng paggigiit ng China sa kanilang karapatan sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea 2 araw makaraang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga batas na nagtatagda sa sea boundaries ng bansa. Ipinaubaya na ng AFP sa Department of Foreign Affairs ang pagsasagawa ng legal na mga hakbang kasunod ng pag-alma ng China sa Archipelagic Sea Lanes Act at Philippine Maritime Zones Act. Kasunod nito, tiniyak naman ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na patuloy na susuportahan ng AFP ang mga hakbang ng gobyerno sa pagpapanatili ng kapayapaan habang patuloy na pinapangalagaan ang soberanya ng ating bansa. 774 Balita Ngayon. Nananatiling mataas ang presyo ng manok at itlog sa mga pamilihan sa kabila ng pagbaba sa farm gate price. Sa datos ng DA, nasa 80 pesos kada kilo na lang ang farm gate price ng manok, pero pagdating sa mga palengke ay umaabot ang presyo nito sa 150 pesos hanggang 220 pesos per kilo. Ang presyo naman ng itlog ay bumaba na ng 50 centavos kada piraso, pero nananatili pa rin sa 8 pesos hanggang 9 pesos ang bentahan nito sa mga pamilihan. Sa kabila nito, tiniyak naman ni DA spokesperson Arnel de Mesa na pagtutuunan nila ng pansin ang presyo ng itlog at manok, lalo na't kabilang ito sa madalas bilhin ng mga consumer. 774 Balita Ngayon. Balita muna tayo mula sa 774 News Team. 774 News Report. News Report. Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nanindigang walang loopholes sa inilabas sa kautusan sa Total Pogo Ban. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Walang nakikitang loophole si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inilabas niyang kautusan na tuluyang pagbabawal sa lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ito'y matapos masilip ni Senator Risa Hontiveros na posibleng makapag-operate pa rin ng mga POGO sa loob ng mga casino at Freeport Zone dahil hindi malinaw na nakasaad sa Executive Order No. 74 na sakop nito ang lahat ng establishmentong wala sa supervision ng PAGCOR. Pero tugon ng Pangulo, hindi pa rin makakapag-operate ang mga POGO sa mga establishmentong nasa ilalim ng PAGCOR o Philippine Economic Zone Authority. No, not operate, not now, hindi under the authority of PAGCOR. They cannot. Hindi na rin anya kailangan pang magkaroon ng hiwalay na batas para sa POGO ban dahil sapat na ang inilabas niyang EO. Giit pa ng Pangulo basta sinabing POGO at kung POGO ang lisensya nito ay bawal o banned na ito sa bansa. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 News Report. News Report. Pagbabalik ni US President-elect Donald Trump, dapat na paghandaan ng gobyerno. Ang balita atin ni Conde Bata. Conde. Pinayuhan ni Senate President Cheese Escudero ang bansa na paghandaan ang muling pagbabalik ni US President-elect Donald Trump sa White House matapos magwagi sa pinakahuling eleksyon. Ayon kay Escudero, maliban sa pagpapaabot ng pagbati kay Trump, ay dapat simulan na ng pamahalaan ang pagbalangkas na mga pwedeng mangyari sa bansa sa ilalim ng Trump era at paghandaan ang pagtugon sa bawat plano nito mula sa kalakalan, seguridad at sa immigration na tiyak na makakaapekto sa ating bansa. Ilan sa mga dapat na paghandaan ng Pilipinas ay kung sakaling itutuloy ni Trump ang planong pinakamalaking mass deportation sa kasaysayan ng Estados Unidos.
ang paghina ng piso kontra dolyar, ang pagtataas ng buwis sa mga produkto mula sa US at ang posisyon ng Amerika sa China. Sinabi ni Escudero na ilan lamang ito sa mga ikinampanya ni Trump na dahilan ng pagkapanalo niya sa halalan. Partikular na nababahala ang senador sa maaaring kahinatnan ng 300,000 na mga Pilipino na posibleng mapalayas ng Estados Unidos at pauwiin ng bansa. Anya pa, kahit 1% lang sa 300,000 na mga kababayan ang palayasin sa Amerika, mangailangan pa rin ang bansa ng 10 malalaking eroplano para rito. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Conde Bata. 774 News Report. News Report. Mga opisyal na malapit kay Vice President Sara Duterte may alam at kontrol sa paggastos sa confidential funds ng OVP. Narito naman ang report ni Grace Mariano. Lumabas sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability na ang mga malalapit na opisyal kay Vice President Sara Duterte ang may alam at kontrol sa paggastos ng 500 milyong piso na confidential fund ng Office of the Vice President noong 2022 at 2023. Ito ay makaraang bigyang diin ng mga opisyal ng OVP na dumalo sa pagdinig na wala silang alam kung papaano ginamit ang confidential funds ng OVP. Payag ito sa pagdinig ni na OVP Administrative and Financial Services Director Rosalyn Sanchez, Chief Accountant Julieta Villa del Rey, Budget Division Chief Administrative Officer Kelvin Jerome Teñido at Edeline Rabago na OIC ng Budget Division. Sa pagtatanong sa kanila ni House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, lumitaw na bukod kay VP Sara ay direkta ding may kinalaman sa pangangasiwa sa naturang pondo sina Gina Acosta, ang Special Disbursement Officer ng OVP, at si Attorney Zuleika Lopez na Chief of Staff. Sina Acosta at Lopez ay parehong galing sa Davao City Government bago kinuha ni Duterte sa OVP. The finance officer, the accountant, and the finance and the budget planning, all of you are of the position na wala kayong kinalaman, no personal knowledge, correct? Therefore, only 2 people have knowledge about the confidential fund. The Special Disbursement Officer and the Vice President. Yes, Your Honor. Kasi kung wala na sa inyo, si SDO, Chief of Staff, at saka si VP na. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 News Report. News Report. Bilang po ng mga apektado ng bagyong Nika, sumampala sa mahigit 140,000 na individual. Ang balita hatid naman ni Angel Garcia. Angel. Tinatayang nasa mahigit sa 30,000 na pamilya o katumbas sa 143,000 na mga individual ang apektado ng pananalasa ng bagyong Nika sa Bicol Region. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, halos 7,000 katao ang pansamantalang naluluyan sa 85 evacuation center sa nabanggit na rehiyon. Agad ding nakapagsagawa ng preemptive evacuation sa mga lugar na sadyang delikado sa Bicol Region. Samantala, 41 stranded na mga pasahero dahil walang operasyon ang 16 na pantalan sa Bicol Region at Calabarzon. Hindi rin muna pinayagang makapaglayag ang 51 rolling cargos, 4 ng vessels at 4 na motorbangka dahil sa matataas na alon sa karagatan sa mga nabanggit na rehiyon. Patuloy naman ang pagkalap ng datos ng NDRRMC sa kanilang mga regional DRRMC, lalo pat may ilang lalawigan ang nawala ng kuryente at signal matapos hagupitin ng bagyong Nika. Angel Garcia ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Angel Garcia. 774 News Report. News Report. Insidente ng mga unauthorized deductions sa GCash pinaiimbestigahan ng BSP. Narito naman ang report ni Gina Mape. Kumilos na ang Bangko Sentral ng Pilipinas para sa agarang paglutas ng unauthorized deductions sa mga account ng GCash at pinadalang statement ng BSP. Inutusan ng G-Exchange Incorporated o GXI ang operator ng GCash e-wallet na agad resolbahin ang napaulat na unauthorized deductions sa account balances ng mga apektadong GCash user. Pinamamadali rin sa G-Exchange ang pagkumpleto sa proseso ng refund. Kasabay nito, inatasan ng GXI na magsumite ng regular updates
patungkol sa kanilang investigasyon at aksyon. Iginiit na mahigpit na koordinasyon ng BSP sa GXI upang matiyak ang tamang kalutasan sa issue. Sa inisyal na report ng GXI sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang insidente ay dahil sa naganap na system error, ngunit tiniyak ng GXI na nasa proseso na ng refund. Samantala, tiniyak ng BSP na iimbestigahan ang insidente upang matukoy ang ugat ito at ma-review ang pagtalima sa mga regulasyon at polisiya. Hinihikayat ng BSP ang mga apektadong gumagamit ng GCash na makipag-ugnayan sa GXI upang mapadali ang paglutas sa insidente. Paalala ng BSP, sakaling hindi makontento sa pagtugon ng GXI, pinayuhan ng BSP ang GCash users na idulog ang kanilang reklamo sa BSP Online Body o BOB, BSP Facebook Messenger at Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP website na www.bsp.gov. Ako si Gina Mape ng WWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 News Report. News 6 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Marco Rospe. At Darlene Olanyo. At iba pa naglalagab live ang totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News, silang opisyal po ng Department of Agriculture ang nag-inspeksyon sa ilang pamilihan sa Quezon City upang silipin po ang presyo ng bigas. Ito ay kasunod na naging pulong ng DA kasama ang Local Market Association kung saan napagkasundoan ang 3 pesos hanggang 5 pesos na margin profit sa bentahan ng bigas na magre-resulta sa 43 pesos hanggang 45 pesos na presyo ng kada kilo ng regular at well-milled rice. Sa pag-iikot po ni na DA spokesperson Arnel de Mesa at DA Assistant Secretary Genevieve Guevara sa Murphy Market sa Cubao, nakita nilang may 4 na stall na nagbebenta ng 42 hanggang 45 pesos na presyo ng kada kilo ng bigas. Maging sa Mega Q-Mart at Kamaning Market ay marami na ring stall ang nagbebenta ng 42 pesos hanggang 45 pesos na kada kilo ng bigas na ang ilan ay imported. Ayon silang nagtitinda, mabenta at laging inaabangan po ng mga mamimili ang murang bigas. Tiniyak naman po ng DA na magiging regular ang konsultasyon nila sa mga market head ukol sa presyo ng bigas upang maiwasan ang profiteering o ang mga nananamantala. Metro News. Metro News. Nagpaalala sa publiko ang pamalaang lungsod ng Malabon hinggil sa paggamit ng mga pribadong e-trike. Ayon sa Malabon City LGU, ang e-trike ay maaari lamang gamitin sa pansariling gamit gaya ng service ng pamilya at sa pagnenegosyo at hindi ito maaaring gamiting pampasada o para sa pampublikong transportasyon. Inihayag rin ng pamalaang lungsod na papatawan ng multang 2,000 pesos ang mga kolorum na e-trike. Balitang from the. Balitang from the. Sa balitang from the tayo, red alert status sa kataas na ho sa Aurora, busod po ng bagyong Nika. Ang detalye atid ni Jonah Bakiran. Jonah. Nasa red alert ang estado sa Baler, Aurora, bunsod ng pananalasa ng bagyong Nika. Sinabi ni Governor Reynate Tolentino at siya ring Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Chair na nagsagawa na sila ng pre-disaster assessment meeting sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang red alert ay indikasyon na lahat ng agency personnel ay dapat dumuti upang makaresponde sa kalamidad at aktibo na rin ang emergency operation assistance ng probinsya. Inatasan naman ni Governor Tolentino ang PDRRMC na tiyakin ang kaligtasan ng mga naninirahan malapit sa danger zones, partikular na sa bayan ng Dinalungan, Kasiguran at Dilasag. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Jonah Bakira. Balita sa labas ng bansa. Sa ating international news, punong ministro ng Haiti papalitan sa pwesto dahil sa lumalalang krisis sa seguridad sa kanilang bansa. Detalye po yung hatid ni Rosemay Miranda. Papangalanan ng Transition Council ang entrepreneur at dating Senate candidate na si Alex Giger Filsaimi bilang bagong punong ministro ng Haiti kapalit ni Gary Conil na itinalaga sa tungkulin noong Mayo ngayong taon. Si Filsaimi ay anak ng kilalang aktivistang Haitian na si Alex Filsaimi na nakulong sa ilalim ng rehimen ni Jean-Claude Baby Doc Duvalier.
Bilang tugon naman sa nasabing desisyon, isang liham ang kumakalat sa social media nitong linggo kung saan iginiit ni Prime Minister Conil na may kapangyarihan lamang ang Transition Council na magtalaga ng isang punong ministro, ngunit hindi tanggalin ang isa mula sa tungkulin. Ang naturang pagbabago sa gobyerno sa Haiti ay ang pinakabagong hamon sa katatagan ng bansa sa gitna ng lumalalang karahasan kung saan nakuha na ng mga armadong grupo ang kontrol sa karamihan ng kabisera ng Port-au-Prince at pinalawak sa mga kalapit na rehiyon na nagpapataas ng problema sa kagutuman at nagpalika sa libong-libong residente mula sa kanilang mga tahanan. Kaugnay nito, nagsimula na nakatakdang tanggaling punong ministro ng Haiti na magtungo sa ibang bansa sa United Arab Emirates at Kenya upang humingi ng security assistance matapos ang isang deadly gang attack sa kanilang bansa na ikinasawi ng hindi bababa sa 70 katao. Ako si Rosemary Miranda para sa DWWW 774, The Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Sports Alert! Sa Sports Alert tayo, Lasal Green Archers player Kevin Kiambao nagpaliwanag po sa kanyang paglalaro sa Ligang Labas sa kalagitnaan ng UAAP Season 87. Ang detalye atid sa atin ni Mika Fajardo. Mika. Nilinaw ni Kevin Kiambao na batid na ng Lasal ang kanyang paglalaro sa isang ligang labas matapos na kumalat ang mga ulat tungkol sa paglalaro niya sa Quezon Province noong undas break sa gitna ng kampanya ng Green Archers sa UAAP Season 87. Kilala si Kiambao na sumasali sa isang araw na liga, lalo na sa off-season. Ngunit sa kasalukuyan ay abala ang Green Archers sa pagdepensa sa kanilang titulo sa UAAP. Gayunman, nilinaw ng reigning most valuable player na ito ay bilang konsiderasyon sa kanyang pamilya at sa kanyang utang na loob sa team organizers ng naturang ligang labas. Kaugnay nito, wala namang panuntunan ng UAAP laban sa mga manlalarong lumalaban sa mga liga sa labas hanggat ito ay amateur game kahit na nagpapatuloy ang season. Samantala, inaasahan namang tatapusin ni Kiambao at ang Green Archers ang kanilang elimination round schedule sa pagharap nila sa Far Eastern University bukas bago siya sumabak sa kanyang mga tungkulin sa Gilas, Pilipinas para sa nalalapit na second window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifier. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774 Pearl sa Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo, the pride of Tondo, Manila, Philippines. Showbiz Balita. Sa atin namang showbiz balita ay de las Alas, kinumpirma na ang paghihiwalay nila ng asawang si Gerald Sibayan. Showbiz chika ay hatid po sa atin ng Beshi ng Bayan, Kaniga Costa. Happy as and blessed Tuesday morning mga Beshi. Narito na ang mga latest chika sa mundo ng mga maritas. Mga Beshi, emosyonal na kinumpirma ni comedy queen Ay de las Alas na hiwalay na sila ng asawa na si Gerald Sibayan. Sa panayam sa programa sa telebisyon ng kaibigan at manager nito na si Boy Abunda kahapon, kasabay ng kanyang ika-60 na kaarawan, kinumpirma ni Ay na hiwalay na sila simula noong nakarang buwan. Madaling araw niya ng October 14, oras dito sa Pilipinas, nang mag-chat sa kanya ang asawa kung saan sinabi nito na nais na nitong magkaanak at hindi na ito masaya. Nang oras na ito ay nalito umano si Ay at nabigla kung bakit ito nasabi ng asawa lalo sa partikular na oras na iyon. Na sana man lang anya ay hinintay nitong makabalik muna siya ng Amerika. Pili lamang din anya ang mga pagkakataon na nagkaroon sila ng diskusyon. Sa naturang panayam, inamin din ng actress-comedian na sinubukan nilang magkaanak sa pamamagitan ng in vitro fertilization kung saan nagkaroon sila ng 3 embryos. Ngunit nasaktan umano si Gerald nang mawala ang 2 sa mga ito. Inamin din ni Ay na may hinala siyang may third party sa naging desisyon ng asawa na tapusin na ang kanilang pagsasama kasabay ng pag-amin na nag-cheat na rin ito noong 2019. Sa huli, hiling pa rin ni Ay ang kabutihan para kay Gerald at sana ay mahanap nito ang kasiyahan na hinahanap. Sa harap ng pagtatapos ng kanilang relasyon, hindi rin naman umano babawiin ni Ay ang pag-revoke o pagsasawalang bisa ng US Green Card ni Gerald Sibayan. Samantala, tuloy-tuloy ang mga achievement na nakuha ng Nations Girl Group ng bansa na BINI kasunod ng pagkakapanalo ng grupo sa MTV Europe Music Awards 2024 bilang Best Asia Act. Ang pagkakapanalo ng BINI ay inanunsyo kahapon sa social media site na X o ang dating Twitter ng MTV EMA. Naiuwi ng girl group ang naturang awards laban sa iba pang mga artist mula sa iba't ibang bansa na kinabibilangan ng I-Liter South Korea, Sakura Zaka 46 ng Japan, Mahalini mula sa Indonesia at Masdo ng Malaysia. Nagpasalamat naman ang BINI sa bagong award na natanggap kung saan inihayag ng miyembro na si Mika
na magsilbi sana ng daan ang naturang award upang lumawig pa at makilala sa buong mundo ang musikang Pilipino. At yan, hatid ko sa inyong mga showbiz chika. Ako po niyang showbiz reporter Kenny Gacosta. Happy as and blessed Tuesday morning, everyone! Maraming salamat, Beshi Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba, isang lalaki po sa Greece na aresto dahil sa pag-amoy sa sapatos ng kanyang mga kapitbahay. Grabe sa trip to Balitang kakaiba, kasama si Doc Justin. Doc. Good morning, Joel. Good morning, Good morning. Pasintabi ha sa mga nag-aalmusal ha. Kasi iba nga, Joel, kakaibang trip ito nitong lalaki na ito dahil inaresto siya ng mga autoridad sa Greece. Makaroon nireklamo ng kanyang mga kapitbahay na pumapasok pala ito sa bakuran, ano? Nag-trespassing pala ito. Pero hindi para magnakaw, kundi para amuyin ang kanilang mga sapatos. Ang hindi pinanggalangan ng 28 anyos na lalaki, nahuli ito sa akto na nasa tapat ng pinto sa isa sa kanyang mga kapitbahay at inaamoy ang sapatos na iniwan nito sa labas upang pahanginan. Hindi lang ito ang unang beses na ginawa ng lalaki ang pagpasok sa isang private property upang umamoy ng sapatos. Kaya naman, nagdesisyon ng mga kapitbahay nito na i-report siya sa mga otoridad. Kalaunan na patawan ng suspended sentence na 1 month in prison at 3 probation ang lalaki. Humingi naman ang tawad ng lalaki sa kanyang mga kapitbahay at sinabing iyang-iya siya sa kanyang ginawa. Ayon sa panangalan ng lalaki, hindi niya alam kung bakit gusto niyang amuyin ang sapatos ng kanyang mga kapitbahay pero gumagaan niya ang kanyang pakiramdam kapag ginagawa niya ito. Sinabi pa ng lalaki na nanghihinala na siya na mayroon siyang sakit kaya nais niyang humingi ng tulong sa mga eksperto upang hindi niya na ito muling gawin. Ayun Actually, Joel at Darlene, ang kailangan dito sa lalaking ito ay malawak na pag-intindi, no? Kasi mayroon talagang tinatawag na addiction. It's a psychiatric condition ng isang tao, no? Oo. Ano ito mga olfactory, syndrome, no? Syndrome na, halimbawa, sa isang amoy, gustong-gusto mong alam mo yun, may mga ganun Oo. Gusto mo talagang amuyin. Ang kagandahan naman doon, Doc Justin, aware siya na possible na baka may sakit siya at gusto niyang gumaling. Oo. Hindi talaga natin maintindihan ito sapagkat wala tayo sa sitwasyon. Correct, oo. Kaya ito ang mga rare conditions na kailangan ng pag-unawa, intervention ng mga eksperto. At kailangan lang natin talaga na patulungan din itong tao. Ako nga, dati may ganyan din akong experience, no? Yung tipong parang may naaamoy ka sa katawan mo na hindi ka mapakali. Pero ang totoo, wala naman. Minsan, ang naglalaban pala doon, Darlene, yung ating utak. Kaya nga may tinatawag na reference disorder. Kasi ang nangyayari pala, yung utak natin yung nagbibigay signal sa ilong natin hindi naman ng totoong nangyayari. Oo. May gano'n di ba may gano'n na parang may gano'n kasi parang may naaamoy ka. Naaamoy ka. Oo, tapos yung yung kasama mo, hindi naman niya naaamoy, ikaw lang. Di ba? May gano'n tayo minsan Olfactory reference disorder pala ang tawag niyan. Parang may naaamoy kang wala namang naaamoy yung iba. Pero ingatan natin yung mga ilong natin kasi ang hirap din ng walang Oo. Lalo nung COVID, pagka wala ka lang maamoy, susunduin ka na ng ambulansya pag wala ka ng pang-amoy. Tingin sa'yo, Pero naranasan ko yan, wala akong maamoy talaga ng ilang araw. Kaya yung mga itong ng mga inhaler na hindi. Kasi ang inhaler daw dapat, sabi nga ni Nurse Natalie David, hindi dapat yan binababad sa ilong. Ginagamit lang yan kung gusto mong mag-relax ang iyong pakiramdam. Kasi minsan may addict na sa ganyan na talagang maya-maya na sa ilong. Singot ng singot. Hindi pala natin na malaya na nasisira na ang ating mga
kuwan dyan sa ilong. Tama na. Bakit ba? Puro ilong na lang. Usapang ilong. Hindi naman, wala akong ibig sabihin. Sige. Alright. Pabayo ba rin ba? Oy, ingat tayo ha. May mga... May bagyo pa. Opo. Thank you, Doc Justin, ha? Actually, Joel, kung tingnan mo yung memories mo sa Facebook, natin lahat sa Facebook, puro mga bagyong nagdaan din ang lalabas. Oo, ngayong November. Kaya talagang sanay na tayo, pero ganun pa man, ingat pa rin tayo ha. Sige. Ako si Doc Justin ako, no? Yeah. Ako. Thank Alright. you. Maraming salamat, Doc Justin. At yan po ang kabuuan ng ating balitan ng araw na ito na Martes, November 12, 2024. Kami ho ang inyong mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman po, Joel Gorospet. Ito po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 43 days bago ang araw ng Pasko. Ay, advance Merry Christmas.